Mga kapatid, marami ang naniniwala dahil sa namatay si Hesukristo sa krus ay automatiko nang ligtas ang lahat ng tao. Totoo na ang kamatayan ni Kristo ang naging daan upang magkaroon tayo ng pagkakataong maligtas. Ngunit malinaw din sinasabi sa Biblia na ang kaligtasan ay dapat tanggapin, isabuhay at panatilihin sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ang pagpako ni Jesus sa krus ay sukdulang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Siya ang naging hain para sa ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran at maibalik sa Diyos or makabalik sa Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Ayon yan sa Juan 3 verse 16 or John 3:16. Ngunit mapapansin natin na sinabi rito ang sino mang sumasampalataya, ibig sabihin may tugon tayong gagawin, hindi sapat ang basta alam natin na namatay si Kristo. Kailangan itong samahan ng tunay na pananampalataya, pagsisisi at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi rin sinabi ni Jesus na sapat na ang maniwala hanggang sa salita, ngunit walang pagbabago sa buhay. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang gawa at pagsunod. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kakarian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayon niya sa Mateo 7 verse 21. Napakalahaga nito dahil ipinapakita na ang kaligtasan ay hindi lisensya upang magpatuloy sa kasalanan. Ang tunay na naligtas ay may pagbabago ng puso at pamumuhay. Kaya nga kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ay naging bago. Ayon yan sa 2 Corinto 5 verse 17. Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay daan sa kaligtasan, ngunit inaanyayahan din tayo ng Diyos na mamuhay ng banal. Magpatuloy kayo sa paggawa ukol sa iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Ayon niya sa Pilipos 2 verse 12. Hindi ibig sabihin nito na tayo ay magliligtas sa sarili natin sa pamamagitan lamang ng gawa, kundi ipinapakita nito na ang taong tunay na sumasampalataya at nagsisikap mamuhay ayon sa Diyos. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, si Jesus ang daan ng kaligtasan. Ang kanyang dugo sa krus ang nagbayad ng ating kasalanan. Ngunit kailangan natin tanggapin siya ng totoo. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod, pagsisisi at pagbabago ng buhay. Ang kaligtasan ay personal na relasyon at paglakad na kasama ang Diyos araw-araw. Ang pananampalataya ay walang gawa, ay patay. Ayon yan sa Santiago 2 verse 26. Kaya ang tunay na mensahe ng kaligtasan ay hindi lamang ligtas na tayo dahil namatay si Kristo, kundi pagkakataon tayong maligtas dahil kay Kristo, kaya dapat tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat ang tunay na kaligtasan ay hindi lamang nasa labi, kundi nakikita sa pusong nagbago at buhay na sumusunod sa Diyos.